Tinatanong ni Arthur Madel kung bakit sila pinatawag dahil wala nang dapat pag-usapan. Walang mahika itong si Mash kaya dapat patawan siya ng pinakamatinding parusa. Nakiusap si Wahlberg na ipagpaliban ang sentensya ni Mash dahil ito ang unang beses na nagpadala ng mensahero ang Innocent Zero. Baka matunto nila ang Innocent Zero sa pamamagitan ni Mash. Nagtataka si Mash kasi mukhang importanteng tao pala si Headmaster Wahlberg. Kaya pinangaralan ni Rio si Mash na si Headmaster Wahlberg ay isang divine visionary at naging maalamat dahil kaya niyang makipagsabayan kay Innocent Zero nung kabataan niya. Sobrang rinerespeto siya ni Rio. Pero ayaw pa din pumayag ni Arthur dahil para sa kanya dapat sundin ang batas. Biglang yumuko si Wahlberg sa kanila kaya nagulat ang lahat ng divine visionaries. Muling nakiusap si Headmaster sa kanila. Sinabi niyang walang mahika si Mash, hindi perpekto at medyo mahina ang utak pero kayang-kaya niyang kumbinsihin ang mga tao. Naniniwala si Wahlberg na kayang baguhin ni Mash ang pananaw ng mga tao sa mga walang mahika. Hindi tama ang pagtrato nila sa mga taong walang mahika kaya gusto niyang baguhin ang asal ng tao at aminin nila na nagkamali sila. Pero ayaw pa din ni Arthur kaya pati si Rain Ames ay lumuhad na dahil sumang ayon siya kay Headmaster at tingin niya ay mapagkakatiwalaan si Mash. Pero hindi din payag si Caldo. Si Renatos ay naiinis na kasi gusto niyang sundin na lang ang batas para matapos na ito. Ang inaalala naman ni Safina ay hindi tatanggapin ng publiko na may bukod tanging hindi mapaparusahan. Gusto ni Arthur Madel na tapusin si Mash ayon sa batas. Sumali ngayon si Bless Minister dahil mukhang okay na siya matapos saniban ng Magi Parasite. Ayon sa batas dapat ihiwalay ang mga taong walang mahika dahil naiiba sila sa kanila. Pero iniligtas siya ng isang taong walang mahika. Malinaw na may batas pero sa kanya pa din napunta ang kasong ito. Nakiusap siya sa kanila na ipagpaliban ang sentensya ni Mash. Sinabihan niya silang parusahan siya kung tingin nila'y pabaya siya pero hindi niya babaguhin ang hatol niya. Payag na si Arthur pero may kondisyon. Gusto niyang gamitin lang si Mash bilang sundalong panglaban sa Innocent Zero. Kailangan din niyang patunayan na kaya niya ang Innocent Zero sa pamamagitan ng pagiging kandidato bilang Divine Visionary ngayong taon. Kapag nabigo si Mash ay tatapusin agad siya. Nagdeklara ngayon si Mash. Bubugbugin niya si Innocent Gyro gamit ang mga kamao niya. Balik sa Eastern Academy ay ikinwento niya kila Finn ang nangyari sa Bureau of Magic. Nag-aalala si Finn na lalabanan niya ang Innocent Zero ng walang mahika. Si Lance naman ay hindi akalain na wala talagang mahika si Mash. Biglang nagyaya si Dot na lumabas sila para magsaya. Nag-aantay ngayon si Finn sa kanila. Dumating si Dot pero nakabaluti siya. Tingin kasi ni Dot na ang pag-e-enjoy ay pakikipaglaban. Si Mash naman ay may ab roller at handa ng mag-workout. Hindi niya kasi alam ang isusuot niya dahil unang beses niyang lumabas kasama ang mga kaibigan niya. Nahihiya si Finn at ayaw niyang makita siyang may kasamang mga weirdo. Si Lance ay dumating at masaya si Finn dahil normal lang ang suot niya. Yun ang akala niya. May letrato siya ng kapatid niya at commendat pa ito. Ang tindi ng pagkasisko ni Lance. Wala nang nagawa si Finn, umalis sila para maghanap ng bagong wand para sa Divine Visionary exam. Mas mapapaaga kasi ito dahil sa insidente ng Innocent Zero. Sapat na din ang gold coins nila kaya makakalahok sila sa exam. Nandito na sila. Pagpasok nila ay napakadaming wand. Sinalubong sila ng may-ari at alam niyang taga-Eastern Academy sila. Linabas ni Finn ang enerhiya niya at may isang wand na umilaw. Lumapit ito sa kanya. Sabi ni Finn na ang wand na lumapit ay yung wand na bagay sa mahika niya. Tinuro din ng may-ari ng shop na ang wand ay ginagamit para palabasin ang kanilang kapangyarihan. Kaya mas lalong lalakas ang mahika kapag gumamit sila ng wand na bagay sa kanila. Sunod naman si Lance. Nung may lumapit na wand sa kanya, sobrang humanga ang may-ari dahil napakaganda ng wand na nakuha niya. Ito ang isa sa pinakamagandang wand na pang double liner kaya inggit na inggit si Dot. Nagtataka ang may-ari kung bakit hindi sumusubok si Mash kaya siya naman ang susubok. Pero napansin niya na may wand na nasa sahig at nakabaon. Kamakilag pa ito. Sabi ng may-ari na matagal na itong nakabaon dahil walang makabuhat nito. Naniniwala ang mga tao na may tubig ng elf na umaagos sa ilalim nito at nagagamit ito sa paggawa ng mga wands. Pero alamat lang ito at wala pang nakakabuhat nito, isang milenyo na ang dumaan. Biglang nag-aalala sila Finn at Dot dahil alam nilang ma-challenge si Mash sa sinabi ng may-ari. Nagawang bunutin ito ni Mash. Ito na ang gustong kunin ni Mash at ibinigay na lang ito ng may-ari ng libre. Humabol sa kanila si Lemon at Tom at nagpatuloy sila sa lakad nila. Sobrang nag-enjoy sila. Kahit si Mash ay nag-enjoy kaya nag-aya siyang lumabas uli sila sa susunod. Gusto ni Lance na kasama naman ang kapatid niya sa susunod. Ilang araw ang nakalipas, nagbibilang na si Mash ng gold coins at naghahanda para sa Divine Visionary exam. May flashback si Mash at kitang nagpaalam siya kay Rain na uuwi muna siya. Pero parang ayaw siyang payagan ni Rain dahil malapit na ang exam. Sa bandang huli ay pinayagan siya at nagtataka si Finn sa kakaibang flashback na iyon. Kahit si Finn napanood niya, may kinakausap ngayon si Arthur Madel. Linapitan niya ang taong ito para pigilan si Mash sa Divine Visionary exam. Siya si Margaret Macaron ng Orca Dorm.
Linino ni Macaron na hindi siya basta-basta sumusunod kung kani-kanino lang. Ang importante lang sa kanya ay ginaganahan siya at na-e-excite. Para kumbinsihin si Macaron, sinabi ni Orter na tinalo ni Mash si Abel. Hindi bilib si Macaron dahil hindi sapat ang pagkuha ng coins bilang sukatan ng lakas kaya binanggit ni Orter Madel na walang mahika si Mash. Gulat na gulat si Macaron kaya bigla siyang tumugtog. Pagkatapos ay sinabi niyang dumating na ang tag sibol. Takot na takot bigla ang mga baby boys niya. Si Mash naman ay nakauwi na at tuwang-tuwa ang tatay niyang si Regro. Pero bakit nakaluhod? Kahit si Brad Coleman ay kinamusta si Mash. Kasama pala ni Mash ang mga kaibigan niya at hindi makapaniwala si Regro na may mga kaibigan na siya. Sinabi ni Dot na hindi siya kaibigan ni Mash. Magkaribal sila pero magkaibigan din at mas malakas pa siya kay Mash. Tuwang-tuwa si Regro. Si Lemon naman nagpakilala bilang asawa ni Mash sa hinaharap kaya nagulat si Regro na may girlfriend si Mash. Pero walang kaalam-alam si Mash tungkol dito. Si Dot ay nanigas dahil parang binasted na din siya ni Lemon. Nag-abot si Dot ng herbal tea bilang kortesiya. Si Lance ay hindi magpapatalo at binigyan ng merchandise ng kapatid niya si Regro. Hindi alam ni Regro kung para saan ito. Aanhin niya ito. Nanggulo agad sila sa bahay ni Mash pero kahit man ganun ay masaya si Regro. Hindi niya akalain na mangyayari ito. Hindi niya mailabas si Mash dati dahil sa batas laban sa mga walang mahika pero ngayon may mga kaibigan na siya. Humiling siya na sana magtagal ito panghabang buhay. Habang nag-e-enjoy sila ay may parating. Naintriga si Macaron kay Mash dahil wala siyang mahika pero malakas. Bigla inatake si Macaron at pinaulanan ng maraming espada. Alam na agad ni Macaron na siya ang Sword Cane. Si Rain Ames. Ilang taon ang nakalipas ay nagkaroon ng paligsahan para sa mga 13 gulang hanggang 15 taong gulang sa middle school. May magician na tinalo ang lahat ng mga kalaban niya. Siya si Margaret Macaron. Tuwang-tuwa si Macaron dahil makakalaban niya pareho si Mash at Rain ngayong araw. Bigla siyang gumamit ng mahika at naglabas ng piano. Bigla na namang tumugtog si Macaron. Tuwing na-excite ata itong si Macaron ay tumutugtog siya. Pagkatapos niyang tumugtog ay sinabi niyang taglamig ng kalungkutan naman ngayon. Hindi alam ni Rain kung anong nangyayari. Sa pananaw ni Macaron ay titulo lang ang Divine Visionary. Hindi siya naghahabol ng titulo. Ang hinahabol niya ay lakas. Gusto niya ngayong malaman kung sino sa kanila ang mas malakas. Umatake si Rain at sinabayan siya agad ni Macaron. Sa bahay ni Mash ay wala silang kaalam-alam na nangyayari ito ngayon at naglalaro lang sila ng board game. Nag-roll ng bola si Dot at nakuha niya ang 67. Sabi dito na madali siyang maloko ng mga maganda kaya mawawalan siya ng 5 milyong lond. Naubos ang pera niya at nanggayayat. Si Lemon naman ay nakakuha ng 25. Makukulong siya dahil sa pagiging stalker niya. Sabi ni Lance na parang nahuhulaan ng board game nila ang hinaharap nila. Ang nakuha naman niya ay mag-uuwi ng boyfriend ang kapatid niya kaya tumilamsik siya. Si Finn ang kay sa isang nakakuha ng positibo at nakakuha siya ng 100 lon. Si Mash naman ay nakakuha ng 98. Dahil wala siyang mahika ay bibitayin siya. Game over na si Mash. Si Macaron at Rain ay patuloy ang pakikipaglaban. Gumamit si Macaron ng howling sounds kaya hindi makagalaw ngayon si Rain. Naglabasan din ng maraming nota sa paligid ni Rain. Binolehan ni Macaron si Rain na kapag gumamit siya ng mahika ay puputak ang mga nota. Tinanong ni Macaron kung bakit ang tao ay naghahanap ng excitement. Ang sining, pagmamahal, sports, pag-inom, at pagsusugal, lahat ng ito ay hindi naman kailangan para mabuhay pero hinahanap pa din siya ng tao. Dahil para sa mga tao, ang pagkabagot ay kahalintulad na din ng kamatayan. Naiinis si Macaron dahil pinapakilaman siya ni Rain. Ang boring ni Rain ayon kay Macaron. Tingin niya ay hindi siya gaganahan sa katulad ni Rain kaya gusto niyang tumabi na si Rain nang makilala na niya si Mash. Nagsalita si Rain at sinabi niyang walang galang si Mash. Walang pakundangan niyang sinabing magiging divine visionary siya kahit wala siyang mahika at babaguhin niya ang pananaw ng mga tao sa katulad niyang walang mahika. Naglabas ng malakas na enerhiya si Rain. Si Headmaster naman ay nagpapaliwanag kay Neri kasi nag-aalala siya kay Rain. Nabanggit ni Headmaster Wahlberg na kakaunti lang ang mga triple liners. Bigla lumabas ang isa pang linya ni Rain at tuwang-tuwa naman si Macaron. Tinawag naman niya itong tag-init ng kasiyahan. Ang pinakabatang naging triple liner ay si Rain. Sinabi ni Rain na sisiguruhin niyang malayo ang mararating ni Mash. Sa laro niya ay sumabog uli siya kaya naisip muna niyang lumabas. Nag-aalala sila kasi baka dinadamdam ni Mash yung nangyari sa laro. Pero lumabas lang pala siya para kumain ng cream puff. Humanga si Macaron dahil nagawang maging triple liner ni Rain kahit magkaedad lang sila. Pero ganun pa man ay puputak ang howling sounds niya kapag bumigkas ng spell si Rain kaya dehado pa din siya. Alam ni Rain na inutusan siya ni Orter Madel. Walang karapatang pantao sa mundo nila ang mga walang mahika. Siguradong ang mga taong tulad ni Mash ay makakaramdam ng sobrang inggit at pagkasuklem sa mundo at sa lipunan. Pero naiiba si Mash. Balak niyang labanan ang kapalaran niya. Pinuri ni Macaron ang magandang talumpati ni Rain. Pero wala siyang pake sa gustong gawin ni Mash. Yung mga
alagad niya ay binanggit na kayang lumaban ni Macaron sa triple liner. Sa nakaraang taon ay nakakuha siya ng 10 gold coins. Si Macaron ay biglang umatake, gamit ang Sounds Orchestra. Gusto niyang puwersahin si Rain na gumamit ng spell. Tinanong ni Neri ang pagkakaiba ng triple liner sa double liner. Ayon kay Headmaster, maliban pa sa mas malakas ang enerhiya nila kaya nilang gisingin ang tunay na anyo ng wand. Biglang tumalsik ang howlang sounds at nasalag niya ang Sounds Orchestra ni Macaron. Nagulat siya dahil hindi man lang pumutok ang howlang sounds niya. Ibig sabihin hindi gumamit ng spell si Rain. Tinawag ni Rain ngayon ang Ares. Paliwanag ni Headmaster na kayang tawagin ng triple liner ang lakas ng Diyos mula sa loob ng wand. Nagbago ang anyo ng wand ni Rain. Ito ang Sword Cane. Ginamit niya agad ang Black Partisan kaya may napakalaking espada ang lumabas. Agad na dumipensa si Macaron gamit ang Sound Shield. Wasak ang lupa. Lumapit si Mash kay Rain at nagpasalamat siya. Itinanggi ni Rain na ginawa niya yon para kay Mash at sinabing nakikipaglaro lang siya sa mga kuneho. Nagbigay ng payo si Rain kay Mash. Sobrang hirap ng gusto niyang gawin pero kahit anong mangyari ay hindi siya pwedeng mabigo. Kailangan niyang manalo at bigyan ng katuturan ang paghamon niya. Makikita na buhay pa si Macaron. Nagulat si Macaron sa lakas ng isang triple liner. Kahit yung pinakamahinang spell ay sobrang lakas. Kasing lakas na ng second spell. Gusto sana niyang gamitin ang second spell niya pero mas mahalaga ang kaligtasan ng mga baby boys niya. Pansamantalang aatras muna si Macaron. Pagbalik sa Eastern Academy, meron ding gold coins si Finn dahil ibinahagi ni Mash yung napakaraming gold coins niya kila Finn at Dot. Pero nagpapanik si Finn at takot na takot siya sa exam. Si Lance ay handang-handa na dahil kailangan niyang gawin ito para sa kapatid niya. Si Dot naman ay hindi makatulog dahil sobrang excited siya. Balak niya ngayong suriin uli ang bagahe niya para siguruhing wala siyang naiwan. Si Mash naman ay kinakausap ng tatay niya. Alam na niya yung kasunduan niya sa Divine Visionaries kapalit ng pagpapaliban ng sentensya niya. Humingi ng tawad si Regro. Hindi niya dapat pinagdadaanan ito kung nagawa niyang itago si Mash ng mabuti. Pero pinasalamatan pa siya ni Mash. Nagpasalamat siya sa pag-aalaga ng tatay niya. Nagawa niyang makapasok sa eskwelahan, nagkaroon ng mga kaibigan at nakakakain pa ng cream puffs. Gusto ni Regro na bumalik si Mash ng ligtas. Ang landas para maging Divine Visionary ay nahahati sa 3 stage. Una ang pag-iipon ng gold coins. Pangalawa ang Divine Visionary Exam. Pangatlo ang Divine Visionary Elect Final Exam. Kailangan makakuha ng 5 gold coins para makaabante sa second stage. Pero dahil sa insidente ng Innocent Zero, mas napaaga ang Divine Visionary Exam kaya 3 gold coins na lang ang kailangan. Nandito ang mga kalahok sa Divine Visionary Exam. Nagulat si Wahlberg dahil lumahok ngayon si Macaron kaya alam niyang sobrang mahihirapan ngayon si Mash. Bago pumasok si Mash ay sinalubong siya ni Orter. Sinabi niya na hindi niya tinuturing na tao si Mash. Hanggat nandito si Orter ay sisiguruhin niyang hindi kikilalanin ng mundo ang mga kagaya niya. Matapang na sinabi ni Mash na ibibigay niya ang lahat at lalabanan si Orter. At saka dumiretso siya sa arena. Pinakilala ng announcer si Mash kaso nagkagulo ang mga manonood. Hindi nila matanggap na may lalahok sa exam na walang mahika. Binyuli siya ng mga manonood at pinapauwi na. Kahit itong si LeBlanc ay nakisali. Gustong depensahan nila Dot at Finn si Mash pero wala silang magawa. Alam ni Finn na sobrang kinakabahan ngayon si Mash kaya sinubukan niyang palakasin ang loob ni Mash. Sinabi ni Mash na gusto na niyang umuwi. Sabi ng announcer na magsisimula sila sa isang survival match. Ang tawag dito ay The Dervants Hunt. Simple lang ang patakaran. Kailangan nilang hanapin ang susi para makatakas. Nasa loob ito ng isang balon kaya kailangan nila itong paputukin gamit ang mahika. Habang ginagawa nila ito ay hahabulin sila ng 3 The Dervants. Nataranta bigla si Finn. Kailangan nilang ipasa ito para makapasok sa main exam. May mga salamin din kaya mapapanood at maririnig ng mga manonood ang lahat ng nangyayari. Maiiwasan din ito ang pandaraya. Simula na. Pagpasok nila sa pinto ay hiwalay-hiwalay ang lugar ng mga kalahok. Si Finn ay gusto nang umuwi. Si LeBlanc ay inatake agad ng Dedervant. Umatake siya pero hindi ito tumalab. Hindi tinatabla ng mahika ang Dedervant, paalala ng announcer. Kapag tinamaan sila ng palakol ay tanggal agad sila at may pabaon din na sakit ng katawan. Kailangan nilang takbuhan ang Dedervants habang hinahanap ang susi. Iniisip ni Maxland na layunin ng pagsubok na ito na malaman kung paano nila tatakbuhan ang kalaban. Kinumpirma ito ng announcer. May pagkakataon na may makakaharap silang mas malakas sa kanila kaya kailangan marunong din silang umatras. Layunin ng pagsubok na ito na alamin kung gaano sila kagaling sa sitwasyong kailangan nilang tumakbo. Kaya pinatakbo na sila ng announcer. Biglang sinikmurahan ni Mash ang isang Dedervant. Nagulat ang mga manonood at ang announcer. Namimilipit sa sakit ang Dedervant. Hindi nila
nila inakalang magagawa ito ni Mash. Kahit si Russell. Nung hahanapin na ni Mash ang susi ay tumayo muli ang Dethervant at naghilom na ang sugat nito. Gawa lang kasi ito sa mahika at walang buhay. Walang choice si Mash kundi tumakbo. May gumamit ng mahika at lumiit bigla si Mash. Si Maxland pala ang tumulong sa kanya. Nagawa nilang takbuhan ang Dethervant dahil mahina ang mga mata nila, pero sensitibo sila sa tunog. Inalis na ni Max ang mahika niya at balik na sila sa normal. Kayang baguhin ng mahika niya ang laki ng mga bagay, kaya walang problema sa kanya ang pagpapalaki. Nagpasalamat si Mash sa tulong pero ang layunin lang ni Max ay magtulungan sila. Hindi alam ni Mash kung mapagkakatiwalaan siya pero nagtiwala na lang siya dahil iniligtas naman siya ni Mac. Pinag-iisipan ni Max kung nasaan ang susi. Tingin niya ay malapit ang susi kung saan nagre-ronda ang Dethervant. Hindi naintindihan ni Mash ang paliwanag ni Max kaya hinimatay na siya. Dahil dito ay pinasimple na lang ni Max at sinabing susundan nila ang Dethervants. Napasigaw si Dot kaya bigla siyang hinabol ng Dethervant. Si Lance ay natagpuan na ang balon. Sila Mash ay dahan-dahan at sobrang tahimik lang. Nadapa si Mash pero nagawa niyang tumigil. Parang Michael Jackson lang. Umalis ang Dethervant at sumenya sila na ligtas na sila. Nakita na nila ang balon. Nasa gitna ang balon at iniikutan lang ito ng Dethervant. Yung nasa baba ay tinatawag na bellow at pinipisil ito para magbomba ng hangin. Hinawakan ito ni Mash para pisilin pero tumunog ito ng malakas. Naalerto ang Dethervant at hinabol sila. Nagawa nilang makatakbo. Pinag-iisipan nila uli kung paano pupunuin ito ng hangin nang hindi hinahawakan. Sabi ni Mash na paputukin na lang yung balon. Pumunta uli sila at hinawakan naman ni Mash ang balon. Tumunog uli ito at hinabol sila. Inisip naman nilang wasakin ang pisilan. Pagkasira nila ay hindi nalalaglag ang susi. Kailangan talaga nilang gamitan ng mahika ito para punuin ng hangin at may naisip na si Mash. Ang ginawa ni Max ay pinalaki ang balon. Nagtataka ang mga manonood at linalait sila dahil lalo silang mahihirapang paputukin ito kapag lumaki. Nagtataka ang manonood kung anong ginagawa ni Mash. Magbe-breakdance pala si Mash. Umikot ng umikot si Mash at hindi makapaniwala ang mga manonood dahil naging tornado na ito. Ginamit ni Mash ang tornado para hipan ang balon. Isang buhay na sandata si Mash ika ng manonood. Nakuha na nila ang susi at hinabol uli sila. Si Lance ay nakakuha na din ng susi. Si Dot ay okay na din. Si Macaron expected na. Si Aoreo Morris, More Tomato at Pon Torres ay meron na din. Si Finn ay wala pa. Linapitan ni Dot si Finn at kinabangan dahil wala pa siyang susi. Pero duguan siya. Nagdiriwang si Mash at Max pero biglang inabot ni Mash yung susi kay Max. Hindi nila magagawa ito kung hindi siya tinulungan ni Max. Nagulat si Max dahil sobrang bait ni Mash. Pero sinabi ni Max na kay Mash na yung susi. Tinuro niya ang labasan at may usap-usapan na mahalaga ang oras sa rankings. Hindi maintindihan ni Mash kung bakit kaya binanggit niya na narinig niya ang tungkol kay Mash mula kay Rain. Sinabi niyang kayanan niya ito dahil alam na niya kung paano kunin ang susi. Gusto niyang kasing may magawa para sa junior niya. Sinabihan niya si Mash na tungkulin ng junior na pangalagaan ang karangalan ng kanyang senpai. Umalis na si Mash at nagpasalamat kay Max. May lumapit kay Max at inatake siya. Siya si Carpaccio Loyang. Lalabanan siya ni Max. Balik sa arena ay marami nang nakabalik. Nakabalik na din si Mash at duguan si Dot. Kumuha din siya ng susi para kay Finn. Di akalain ni Lance na napaputok niya ang balon ng walang mahika. Nagtataka pa din si Mash kung bakit binigay ni Max yung susi sa kanya. Siyam sa 12 kalahok lang ang makakalusot sa susunod na pagsubok. Bumukas ang pinto at nandito na si Max pero duguan siya. Si Carpaccio pala ang pangsyam. Pagkatapos ay tinapakan pa niya si Max. Sinabihan niya si Max na mahina. Para sa kanya, walang kwenta ang mga mahihina. Nagalit si Mash at nagbantang sasapakin si Carpaccio. Pero walang pakialam si Carpaccio. Kilala siya ni Finn dahil siya ang pinakamagaling sa mga continuing students ngayong taon. Kasing galing niya si Lance. Inabutan siya ng inumin at towel. Kinuha niya ito at linapitan si Mash. Ramdam ng manonood ang tensyon. Sinabuyan niya ng tubig si Mash. Pero nagawang gamitin ito ni Mash sa protein shake niya. Kinalog-kalog niya sabay inom. Napakalupit ni Mash. Hindi maintindihan ni Mash kung bakit tinatawag ni Carpaccio ang lahat na mahina. Wala pa kasing nakakaharap si Mash na mas malakas sa kanya. Nagalit si Carpaccio sa sinabi ni Mash. Nagkakainitan na sila pero pinigilan sila ng announcer. Biglang may lumabas na mga hugis na may iba't ibang kulay. Nagkaroon sila ng grupo ayon sa kulay nila. Ang susunod na exam ay tinatawag na The Life Crystal. Magiging team battle ito. Kada miyembro ng team ay merong kristal. Magbabasagan sila ng kristal. Matatalo ang team kapag lahat ng kristal nila ay nabasag. Pero hindi ito kinaya ni Mash at hinimatay uli. Kailangan niya ng mas simpleng explanation. Para mas madali, basagin na lang
lang niya ang kristal ng ibang team. Mash! Smash! Nakuha na nila ang mga kristal nila. Hindi ito pwedeng mabasag. Nabasag ni Mash yung kristal niya. Madulas daw kasi ito. Inisip na lang ni Finn na meron pa sila ni Dot. Nabasag din yung kay Dot. Linibing na nila yung kristal nila na tumagal lang ng 23 segundo. Hindi na alam ni Finn ang gagawin niya pero sinigurado ni Dot at Mash na poprotektahan nila si Finn. Sila'y pinadala na sa loob. Pero mayroon silang problema. Team battle ito pero hiwalay-hiwalay sila sa loob. Natataranta uli si Finn dahil mag-isa siya. Sa mundo ng Mahika may 13 maalamat na wands. Pinipili ng wand ang taong may talento at bibigyan sila ng kapangyarihan. Master Canes ang tawag sa wands na ito. Kailangang hanapin ni Mash at ni Dot si Finn. Nagpatuloy na sila sa paglalakad. Si Finn ay sobrang nag-aalala dahil nag-iisa na lang ang kristal nila. Biglang may narinig si Finn. Ito si Pon Torres at nakikiusap siya kay Carpaccio na tumigil na. Napansin niya na may kutsilyong nakasaksak kay Carpaccio. Diniin niya ang kutsilyo sa balikat niya pero ang nasaktan ay si Pon Torres. Dito'y binasag na niya ang kristal ni Pon Torres. Sobrang kinakabahan si Finn. Ang balak niya ngayon ay burahin ang presensya niya at maging parang pader. Sumilip siya uli at nakahinga na siya ng maluwag dahil umalis na si Carpaccio. Pero nasa likuran lang pala si Carpaccio. Takot na takot si Finn kaya nakiusap siya kay Carpaccio na wag siyang sasaktan. Dinilaan pa niya ang paa ni Carpaccio at pati pagitan ng daliri ng paa niya. Wag lang siyang saktan. Kilala pala siya ni Carpaccio. Ito'y dahil alam niyang mahina si Finn at laging pesang awa. Tapos ngayon ay nandito pa siya sa exam. Para kay Carpaccio ay hindi karapat-dapat si Finn sa Eastern Academy. Iniisip niya na ginamit ni Finn ang impluwensya ng kapatid niya. Hiningi na lang ni Carpaccio ang kristal ni Finn para hindi siya masaktan. Napaiyak na lang si Finn pero ayaw niyang ibigay ang kristal niya dahil mahalaga sa kanya si Mash. Nakoma power. Papalag si Finn pero bigla na lang siya nasaksak. Nagalit si Carpaccio dahil pumapalag pa si Finn kahit basura lang siya. Sinabihan uli siya ni Carpaccio na sumuko na lang at ibigay ang kristal niya. Si Mash ay patuloy ang paghahanap kay Finn. Si Macaron ay nagtataka kung bakit nandito si Carpaccio dahil tingin niya ay pareho sila na walang pakialam sa pagiging divine visionary. Iniisip niya na malamang kagagawan din ito ni Arthur Madel. Tingin din ni Macaron na si Carpaccio ang pinakatalentado sa Eastern Academy. Si Finn ay may pinaplano. Hindi pa niya pinapakita ang mahika niya. Ginamit niya ngayon ito at gumamit ng spell na tinatawag na Dangerous. Napatingala si Carpaccio at nag-aantay na may mangyari sa stalactite sa itaas. Linin lang siya ni Finn at sa kanya ginamit ang changes. Napunta sa ibang lugar si Carpaccio. Ito yung lugar kung saan binugbog niya si Pon Torres. Yung nakadilaw kanina, pinagpalit niya ang pwesto ni Carpaccio at ni Pon Torres. Pero habang tumatakbo si Finn ay nasugatan ang hita niya. Nakahabol na agad si Carpaccio sa kanya. Pinapakan niya ang hita ni Finn at pinagsasaksak ang sarili. Sa tingin ng mga manonood at ay sobra-sobra na ang ginagawa ni Carpaccio. Pero hindi boom ibigay si Finn. Nagka-flashback siya at naalala niya na tinuturing siya ni Mash na tunay na kaibigan kaya sinabi niyang hindi niya iiwanan ang kaibigan niya. Gumamit ng Nalco si Finn. Pero patuloy pa ding nasasaktan si Finn dahil sinaksak uli ni Carpaccio ang sarili niya. Yung leeg naman niya ang hihiwain niya kaya nasa alanganin ngayon si Finn. Ikakamatay ito ni Finn. Biglang dumating si Mash. Pinasalamatan ni Mash si Finn. Nung lalapitan ni Mash si Finn ay nasugatan si Mash. May lumabas sa likod ni Carpaccio at sinabi niyang hindi siya nakakaramdam ng sakit. Espesyal kasi ang wand niya. Tinuhad ni Mash si Carpaccio. Pero bumalik sa kanya ang atake niya. Binabalik ng mahika niya ang pinsala sa kanya pabalik sa kalaban niya. Kapag nasusugatan si Carpaccio ay naghihilom agad ito at yung sakit ay napupunta sa wand niya. Ito ang Master Cane. Ang wand na ito ay isa sa 13 maalamat na wands. Pinili siya ng wand na ito pagkapanganak pa lang niya kaya hindi pa siya nakakaramdam ng sakit sa buong buhay niya. Natutuwa si Headmaster dahil ang daming talentadong first year ngayon sa eskwelahan nila. Gusto ni Carpaccio na makaramdam ng sakit. Ingat ka Carpaccio, macha-challenge na naman si Mash niyan. Pinagsasaksak ni Carpaccio ang sarili niya at dehado bigla si Mash. Gumanti si Mash pero bumalik lang din ang pinsala sa kanya. Pero patuloy pa din ang pag-atake ni Mash kahit bumabalik sa kanya ang pinsala ng mga atake niya. Sinabi ni Carpaccio na nakatakda na ang kapalaran ng tao nung pinanganak pa lang sila, tulad ni Finn. Basura siya kung ikukumpara sa kuya niya. Hindi siya nararapat sa Eastern Academy. Sinabi ni Mash na may punto si Carpaccio. Kailangan marunong sumuko at kilalanin ang sarili para alam ng tao kung saan sila lulugar. Pero kahit mas malakas si Carpaccio nang di hamak kay Finn ay patuloy siyang lumaban para sa mga kaibigan niya. Kaya hindi niya mapapatawad si Carpaccio. Nagpaulan uli si Mash ng maraming suntok kahit alam niyang babalik ito sa kanya. Tingin ni Carpaccio na ang plano ni Mash ay patuloy na umatake hanggang hindi na makasabay ang paghilom ng sugat niya. Tingin ni Carpaccio ay wala itong silbi pero nagkalomit ang statwa ng Diyosa. Pinagpatuloy ito ni Mash.
isa pang suntok ay nabasag na ang statwa ng Diyosa. Pinagmalaki ni Mash na ilang milyong beses na mas malakas siya kay Carpaccio. Kaya tinanong niya ngayon si Carpaccio kung kaya niyang gawin yung ginawa ni Finn nung lumaban pa din siya kahit mas malakas ang kalaban niya. Pero hindi pa ito tapos dahil nagising pa lang ang tunay na kapangyarihan ng statwa. Umatake ang statwa at nagpaulan ng mga injection. Habang umiilag si Mash ay sinasaksak ni Carpaccio ang sarili niya para masaktan si Mash habang umiilag siya. Biglang huminto si Mash at inilabas ang metal na wand niya. Binatak niya ito at hinulmat di makapaniwala ang mga manonood at naging raketa na ito ng tennis. Nag-serve siya na parang nagtitenis at tinira niya ang statwa. Patuloy niyang pinapatama ang bola sa statwa habang iniilagan ang injection. Parang nagtetenis siya na pinapatama ang bola sa pader habang iniiwasan ang injection. Nagtamo ng malaking pinsala ang statwa hanggang sa tuluyan na itong nasira. Handa nang iparamdam ni Mash ang sakit kay Carpaccio dahil ginusto naman niya ito. Nagulat ang mga manonood dahil natalo ang isang nagtataglay ng Master Cane. Humanga din si Wahlberg kay Mash. Pinasalamatan niya si Finn dahil ipinaglaban niya ang kristal niya. Dahil dito ay magagawa pa niyang manatili sa eskwelahan nila. Ngayon lang naramdaman ni Carpaccio ang sakit. Sobrang sakit nito pero naalala niyang nagawang tiisin ni Finn ang sakit na ito para sa ibang tao. Nagawa ni Finn na patuloy lumaban kahit alam niyang sobrang dehado siya di tulad ni Carpaccio kaya ngayon ay rinespeto na niya si Finn. Kaharap naman ni Macaron si Aureo Mores at More Tomato. Dalawang natitirang kakampi ni Carpaccio. Pinakinggan ni Macaron ang lakas nila at relang ito. Nasusukat niya ang lakas ng isang tao gamit ang Do Re Mi Fa Sol La Ti Do. Nasa relang sila. Ayon kay Macaron ay hindi sila sapat para makita niya ang tagsibol kaya pinasuko na lang sila. Pero linabas nila ang mahika nila at balak nilang pagtulungan si Macaron kahit alam nilang malakas siya. Tiwala silang kaya nila ito dahil 2-on-1 ito. Inatake agad sila ni Macaron. Hindi sila makapaniwala sa lakas ni Macaron. Si Macaron ay nasa T dahil mahilig siya sa T. Tinig. Silang dalawa na pinagsama ay nasa relang. Ubos na ang red team kaya pinatigil na sila ng announcer. Natapos ang exam na walang ginawa si Dot. Parang siya yung nakakuha ng mataas na grade kahit hindi tumulong sa project. Pagbalik sa arena ay nagdiriwang sila Mash at Dot. May interview pa na akala mo'y post-game interview ng isang laro. Nagka-tensyon bigla sa arena dahil kay Macaron. Sobrang na-excite si Macaron kay Mash. Sila ni Mash ang maglalaban. Pumintig bigla ang muscle niya at sinabihan siyang mag-ingat kay Macaron. Tingin ni Caldo ay mahihirapan si Mash. Sobrang laki kasi ng pagitan ni Mash at Macaron. Kaya lang naging Divine Visionary si Ray nung nakaraang taon ay dahil hindi sumali si Macaron. Si Caldo kasi ang pinuno ng Magic Talent Administration kaya trabaho niyang suriin ang lahat ng kandidato kada taon. Si Macaron ang pinakasiguradong kandidato sa lahat. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong-gusto ni Wahlberg si Mash. Ito namang si LeBlanc ay naiinis kay Mash dahil napahiya siya nung simula. Sumipsip siya kay Macaron at sinabing lalagyan niya ng pampadumi ang pagkain ni Mash. Nagalit si Macaron dahil ayaw niyang pinapakailaman ang laban niya. Binyantaan din niya si Orter Madel. Sinabi ni Orter na hindi siya manghihimasok basta magawa niya ang trabaho niya. Si Mash naman ay puro kalokohan sa silid niya habang naghahanda sa laban niya kay Macaron. Pero nasa loob si Caldo kaya nagulat sila. Interesado si Caldo kay Mash kaya inaya niya si Mash na maglaro. Pero tinanggihan siya ni Mash. Nagulat si Dot dahil hindi rin nirespeto ni Mash ang isang Divine Visionary. Tingin niya ay malayo ang mararating ni Mash. Pero dahil si Caldo ang pinuno ng Magic Administration, lahat ng kandidato para sa pagiging Divine Visionary ay dadaan sa kanya. Kung di siya kikilalanin ni Caldo, hindi siya magiging Divine Visionary. Biglang nagbago ng isip si Mash at sinabing makikipaglaro na siya kay Caldo. Sabi ni Caldo na papasa si Mash sa pagsubok niya kapag nanalo siya sa laro. Ang laro nila ay kung lumingon ka ay talo ka. Tinanggap agad ito ni Mash. Gumuhit din ng bilog si Caldo. Medyo naiiba sa normal na patakaran nito dahil walang bato-bato pick. Pagbilang ni Caldo ng 3, kailangan manatili si Mash sa loob ng bilog at hindi siya lilingon kung saan siya nakaturo. 3 rounds ito. Handa na si Mash. Panalo si Mash kapag nagawa niyang hindi lumingon ng 3 rounds. Tumuro si Caldo sa taas. Lumingon si Mash sa baba at binilangan ng 3. May atake mula sa baba. Patapos na ang bilang ni Caldo at pinepuwersa niya si Mash na tumingala. Pagbilang ng 0 ay nakailag si Mash at lumingon sa kaliwa. Sunod naman ay kaliwa at kanan. Habang bumibilang si Caldo ay kailangan ni Mash sumilip sa kaliwa at kanan para makita niya yung atake ni Caldo. Nagawa niyang suntukin ang 2 atake. Linabas ni Caldo ang espada niya at may apoy ito. Lahat ng nagdidikita ng itim na apoy ay patuloy na masusunog. Hindi ito maapula. Parang Amaterasu ni Itachi. Natakot bigla si Mash at pinapa-atras na siya ni Finn dahil delikado ito. Ito na ang huling round at tinuro ni Caldo ang taas, kaliwa at kanan. Kailangan lumingon ni Mash sa baba pagbilang ni Caldo ng 3. Umatake bigla si Caldo. Patuloy ang pag-ilag ni Mash sa mga atake ni Caldo. Malapit nang matapos ang bilang at dito na umatake si Caldo sa ibaba. Binaon ni Mash ang paa niya at
binuhat yung bilog niya. Nakailag siya habang nakatingin sa baba. Biglang may kwago at kinuha nito ang cream puff ni Mash kaya napalingon si Mash. Natalo si Mash dahil dito. Sabi ni Caldo na draw na lang ito. Binolahan niya si Mash na hindi niya kakayanin si Macaron sa kasalukuyang level niya. Kontento na si Caldo kaya umalis na siya. Sinabi ni Mash na kung hindi nag-alangan si Caldo ay baka kung anong nangyari kay Mash. Isa pa ay hindi man lang gumamit ng spell si Caldo. Si Caldo naman ay napapaisip dahil nung huling atake niya ay balak ni Mash na seluhin ang espada niya gamit ang noo niya. Tingin niya ay baliw na si Mash pero gusto din niyang malaman yung rason ng matinding determinasyon niya para maging Divine Visionary. Pero natuwa siya kay Mash at excited siyang maging kakampi si Mash. Sinuportahan niya si Mash at sinabing abutin ang level nila. Sa arena ay magsisimula na ang final exam. Ito ay one-on-one. Panalo ka kapag nawalan ng malay ang kalaban o sumuko. Magsisimula na ito. Pinakilala muna si Mash. Sunod naman si Macaron. Sabi ni Macaron na hanggang dito na lang si Mash. Simula na pero nag-time out muna si Mash kasi kailangan niyang kumain ng cream puff para maibalik ang calories na sinunog niya sa workout niya. Sinabayan siya ni Macaron. Sinawsaw niya ito ng sobra-sobra sa tartar sauce. Sinabihan siya ni Mash pero hindi siya nakikinig. Mahal na mahal niya ang tartar sauce. Nagulat si Mash na may mas baliw pa sa kanya. Kinabahan si Dot dahil base sa karanasan niya, mas weirdo ang isang tao ay mas malakas ito. Iba ang level ni Macaron. Sa isipan ni Caldo ay hindi pinakailaman ni Orter si Macaron dahil tiwala siya sa kanya. Tingin niya ay sure win si Macaron. Naghanda na silang dalawa. Naglabas ng malakas na enerhiya si Macaron. Sumama ang pakiramdam ni Finn dahil sa matinding magical powers ni Macaron. Gumamit ng Nalco si Macaron. Nagulat si Finn dahil sobrang basic ng spell na ginamit ni Macaron. Naghanda na si Mash na i-receive ito na parang volleyball, tulad ng ginawa niya kay Brad Coleman. Pagka-receive ni Mash ay nagulat siya. Sobrang bigat nito na parang bowling ball. Hindi ito makayanin ni Mash. Hindi maibalik ni Mash yung service at dinadala na siya ng bola papuntang pader. Nag-aalala ngayon sila para kay Mash. Umaasa si Macaron na hindi pa natatalo si Mash. Pagtingin nila ay wala si Mash sa pader. Hinikuran niya si Macaron dahil mahilig si Mash sa likuran. Binuhat niya pataas si Macaron tulad ng ginawa niya kay Abbel. Tinawag niya itong spine magic. Liniklik niya si Macaron sa sahig. Tingin nila ay tapos na ito. Hindi alam ni Dot kung paano nakatakas si Mash kanina kaya pinaliwanag ito ni Finn. Napagtanto ni Mash na hindi niya maibabalik ang service kaya tumakbo na lang siya paatras ng mas mabilis sa bola at umilag. Pero nagtataka si Dot kasi puro pang sports na yung mga terminong ginagamit nila. Nasa eskwelahan sila ng mahika. Pinabayaan na lang ito ni Dot kasi anime naman kasi ito. May napansin si Lance. Walang gallows si Macaron. Dito palang magsisimula ang tunay na laban. Habang nangyayari ang laban ay may lalaking papunta sa arena at si Mash ang pakay niya. Balik sa laban, pinaliwanag ni Caldo na gumamit ng spell si Macaron para magsilbing unan at sinalo siya nito bago tumama sa lupa. Dahil sa tinawag itong spine magic ni Mash ay akala ng manonood na gumagamit siya ng mahika. Nagtataka si Caldo kasi hindi naman mahika yon dahil binalibag lang ni Mash si Macaron. Umatake uli ng Nalco si Macaron pero nakailag si Mash. Pinaulan na ni Macaron si Mash ng atake. Patuloy ang pag-ilag ni Mash at pinakuran niya uli si Macaron dahil favorite niya yon. Pero nakita siya ni Macaron. Hindi ito tinuloy ni Macaron dahil napansin niyang may pinoprotektahan si Mash. Cream puff lang pala. Pinatabi muna ni Macaron ito dahil gusto lang niyang ma-enjoy ng mabuti ang laban nila. Tuwang-tuwa ang manonood. Pakiramdam ni Dot ay nasayang ang 10 segundo ng buhay niya dahil sa walang kwenta pagtigil ni Macaron para sa cream puff ni Mash. Sa pananaw ni Caldo ay lamang pa din si Macaron. Gumamit naman ng sound spa si Macaron. Hugis kamao ang spell ni Macaron kaya susuntukin dapat ito ni Mash pero lumusat lang ito at dumugo ang tenga ni Mash. Inulit ni Macaron ang sound spa. Sinubukang salagin ito ni Mash pero wala siyang magawa. Ginamit naman ni Macaron ang Sound Surround Orchestra. Napapaligiran si Mash ngayon ng mga harp na may megaphone at nakatutok ito sa kanya. Ginamit na ito ni Macaron. Tinamaan si Mash ng matinding spell ni Macaron at tingin nila ay tapos na ito. Biglang may humawak sa paa ni Macaron at binatak siya pababa. Tingin ni Macaron ay ginawa ito ni Mash para hindi umalingaw-ngaw ang tunog. Nakita ni Finn ang nangyari. Naghukay si Mash sa lupa bago siya tamaan. Ginamit niya ang lupa bilang harang dahil pinapahina ng harang ang osilasyon. Pero para magawa ni Mash yun, kailangan mas mabilis pa siya sa tunog. Quadriceps magic ika ni Mash. At sinipa niya si Macaron na parang soccer ball. Goal! Si Caldo naman ay naguguluhan dahil tinatawag ni Mash na mahika ang paggamit ng muscle. Pinatungan naman ni Mash ngayon si Macaron. Nagpaulan siya ng maraming suntok. Tingin ng manonood na brutal na ito pero alam ni Caldo na kailangan gawin ito ni Mash. Nagulat si Mash at napa-atres. Balak nang gamitin ni Macaron ang tunay niyang anyo. Ginamit niya ang Sounds Metamorphosis.
Biglang naging bata si Macaron at may buhok pa. Hindi akalain ni Macaron na mapipilitan siyang gamitin ang tunay niyang anyo. Sa Bureau of Magic si Rio ay nakatanggap ng balita kay Neri na kumilos na ang Innocent Zero. Target nila si Mash. Pansamantalang aasahan nila si Orter at Caldo para mabigyan sila ng oras. Pero may problema sila dahil mismong si Innocent Zero na ang makakaharap nila. Pagkatapos ilabas ang tunay na lakas niya ay nagpasikat agad si Macaron. Hinipan niya ang tenga ni Mash at nanginig siya. Nang iyak si Lemon sa selos. Susuntukin siya ni Mash pero isang pitik ng daliri ay nawala siya. Pagtingin ni Mash ay nasa itaas na si Macaron. Pamitik siya uli ng daliri at tinamaan si Mash ng solid na sipa. Ang nangyari dito ay naging kasing bilis na ni Macaron ang speed of sound. Walang magawa si Mash. Pagtayo ni Mash ay napahawak siya sa pader. Muling umatake si Macaron. Pero nailagan ito ni Mash. Linikuran niya uli si Macaron kasi favorite niya yon. Nagpaliwanag si Caldo kung anong nangyari. Base sa physics ng sound, madalas ang sound o tunog ay naglalakbay gamit ang hangin. Pero ang hangin ay tinuturing na gas. Kung maalala nyo sa pag-aaral nyo, ang molecules ng gas ay layo-layo. Ang molecules ng liquid ay mas dikit-dikit kumpara sa gas kaya mas mabilis maglakbay ang tunog sa liquid kumpara sa gas. Higit na mas mabilis ito sa solid dahil sobrang dikit-dikit ang molecules nito. Nagagawa kasi ang tunog sa pamamagitan ng pag-vibrate o pagkalog. Ang connect nito sa nangyari ay dahil nakahawak si Mash sa pader. Paggalaw ni Macaron, naramdaman na agad ni Mash sa kamay niya na parating si Macaron dahil mas mabilis makarating ang tunog sa pader na solid kaysa sa hangin na gas. Tuloy lang ang laban pero nung pipitikin na ni Macaron ang daliri niya ay may tartar sauce ito. Hindi niya ngayon ito mapapatunog. Kaya na clothesline agad siya ni Mash. Pero alam ni Lance na hindi pa ginagamit ni Macaron ang second spell niya. Kinikilala na ni Macaron ang lakas ni Mash. Kaya ginamit na niya ang sound second niya na tinatawag niyang Death Gong. Lahat ng makakarinig nito ay hindi na makakagalaw. Sa loob ng 1 minuto ay magpapakawala ito ng tunog na aabot ng 1 kilometrong radius. Mapipigilan lang ito kapag naaga ni Mash ang wand niya. Ang mangyayari ngayon ay maghahabulan sila. Nahihirapang makahabol si Mash at 15 segundo na lang ang nalalabi. 10 segundo na lang. Binaon ni Mash ang mga kamay niya at binuhat ang sahig. Pagkabato ay pumasok siya sa gitna. Ginawa niya ito para malimita ang gagalawan ni Macaron. Kanan o kaliwa na lang. Nung aabutin siya ni Mash ay pumunta siya sa kaliwa niya. Pero sinabayan siya ni Mash. Aabot ba si Mash? Nahuli ni Mash ang balabal niya gamit ang kanyang hinliliit. Naaga ni Mash ang wand at sinira niya. Hindi akalain ni Macaron na matatalo siya sa isang walang mahika. Tuwang-tuwa sila Finn para kay Mash. Pati si Headmaster at Caldo. Ewan ko na lang kay Orter dahil poker face lang siya. Pero biglang may kakaibang nangyari sa paligid. May lumitaw sa langit. Nandito na si Innocent Zero. Gumamit siya ng mahika at tumigil ang oras. Bumaba siya at lumapit kay Mash. Masaya siyang nahanap niya si Mash dahil siya ang anak niya. Kapag nakuha niya ang katawan ni Mash ay makukumpleto na siya. Pinigilan siya ni Headmaster Wahlberg. Anong mangyayari kay Mash? At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.